Story time, How I Meet My Fam Husband Part 3. Pero bago ang lahat, ibahin ko na yung spell ng meet. Gagawin ko ng met kasi grabe kayo mga judgmental yung ibang tao dito. So ayun na nga, winarningan na ako ng manager ko na yung ibang manager pinapanood ako sa CCTV at hinihintay lang ako lumabas ng room. So sobrang kabado ko nito ate, hindi ko na alam gagawin ko. Nagkulong na ako sa CR, tapos tinatanong na ako ng asawa kung anong problema. Eh di apat kami sa room, right? Yung asawa ko, ako, yung kaibigan niya, which is yung kasama niya sa room, tapos yung girlfriend ng kaibigan niya. Tapos yung friend ng asawa ko may naisip na idea, which is lalabas muna sila para tignan kung yung mga guard nanonood talaga. Or hinihintay talaga ako sa labas. Which is, naghihintay talaga sila sa labas. Pero sinusubukan talaga nilang hindi magpahalata kasi yung isang guard naghihintay sa tabi ng elevator. Tapos sabi ng asawa ko, tinanong niya pa yung guard kung anong ginagawa niya doon. Tapos sabi ng guard, nagbabantay lang daw kasi daw may nasira sa elevator. Pero wala naman sira. Pagbalik ng asawa ko and yung friend niya, may dala silang food. Tapos nag-iisip na kami kung anong gagawin namin. Kinakabahan na ako nito sobra ate. Tapos, sabi ng asawa ko, wag daw akong lalabas kasi daw baka anong gawin nila sa akin. Tapos mga sis, hindi nyo kakayanin. Nag-stay lang naman ako sa room nang hindi lumalabas ng 4 days. 4 days. Habang nandun ako, nag-stay rin yung isang girl, which is yung girlfriend ng friend niya, para hindi lang ako yung mag-isang babae doon. Yung pagka 3 days na nandun ako, yung girlfriend ng friend ng asawa ko, may naisip na idea. Which is, sabi niya, meron siyang malaking maleta sa bahay niya. Tapos ipapalalamove niya sa hotel para ilalagay niya ako sa loob ng maleta. Tapos bibit-bitin nila ako palabas. So yun yung first idea na naisip namin. Yung second idea is, susutin ko yung US military uniform ng asawa ko. Tapos magdi-disguise ako palabas. Pero hindi namin ginawa yun kasi hindi pwede. Inisip namin baka illegal. And sobrang laki ng uniform ng asawa kong mga sis. Sobrang kabado na talaga ako noon. Tapos pagka 4 days, hindi nyo kakayanin yung mga mangyayari mga sis. Part 4. Bigla nga tumawag yung papa ko mga sis. Diyos ko, nag-aalala na yung mga magulang ko. Kasi hindi na ako umuwi ng bahay. Mga sis, nagsinungaling pa ako sa tatay ko para hindi lang siya mag-alala talaga. Sabi ko sa kanya mga sis, nasa ibang hotel lang ako, which is, may minensyon akong ibang hotel, ay nagpaparelieve lang ako ng stress talaga. Pero stress talaga ako noon. Tapos mga sis, mismong day na yon biglang may dumating na room service, pero hindi naman sila tumawag ng room service. Tapos sabi ng room service, magbibigay lang daw sila ng water, and maglilinis lang daw sila ng room, and ng shower, which is hindi naman nagpapalinis yung asawa ko, tsaka yung friend niya. Eh di sabi ng asawa ko, no need daw, hindi na daw kailangan. Pero nagpamilit pa rin yung mga home service. Tapos hindi ko talaga alam gagawin ko. Tapos yung isang girl na kasama ko, nagpapanik kaming dalawa. Pero hindi ko alam ba't siya nagpapanik. Siguro nagpapanik siya para sa akin. Tapos mga sis, sa room kasi may malaking cabinet. Tapos nagtago kami sa cabinet habang naglilinis sila. Tapos yung asawa ko tsaka friend niya, nagbabantay lang sila. Eh di hindi ako nakita doon ng mga room service, di ba? Tapos, pagka 4 days, hindi nyo kakayanin yung mga mangyayari mga sis. Part 4.